Siya ay isang demonyo na inakusahan ng pagpatay sa mga Holy Knights, at binigyan ng hatol na kamatayan kasama ang kanyang pangkat ng mga makapangyarihan na kaibigan. Gusto niyang mahanap muli ang pag-ibig sa kanyang buhay at patunayan ang kanilang kawalang kasalanan sa harap ng buong kaharian, habang pinoprotektahan ito mula sa masasamang demonyo. Si Meliodas ay isa sa 7 deadly sins at, kasama ng iba pang miyembro, ay pumatay ng 12 ng mga Holy Knights 10 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng araw na iyon, lahat sila ay inanunsyo ng mga kaaway ng kaharian, at isang malaking halaga ng pera ang ibibigay kung may tumulong sa kanilang paghuli. Ang bawat isang taong naninirahan sa kaharian ay natatakot matapos marinig ang mga pangalan ng 7 deadly sins. Itinuring silang mga halimaw na walang konsensya. Matapos tumakas mula sa kaharian, naglaylo si Meliodas sa loob ng ilang taon, ngunit sa wakas ay napagpasyahan niyang hanapin muli ang lahat ng iba pang 7 deadly sins. Si Meliodas ay may alagang baboy na pinangalan ng Hawk, at nagpapatakbo ng isang maliit na tavern na kilala bilang Borahat. Isang araw, habang naghahain ng pagkain at alak sa kanyang tavern, narinig niya ang isang grupo ng mga tao na nag-uusap tungkol sa 7 deadly sins at nag-iisip kung sila ay buhay pa o patay na. Itinatago ni Meliodas ang katotohanan na isa siya sa 7 deadly sins, at madali para sa kanya na gawin iyon dahil siya ay babyface. Narinig niya ang isang bulong-bulungan na ang isa sa 7 deadly sins ay gumagala sa paligid ng lugar, at na siya ay nagsusuot ng isang higanteng baluti na kinakalawang mula sa lahat ng dugo ng mga taong pinatay niya. Ang kapaligiran ng tavern ay agad na nagbabago, at ang lahat ay tila nasa gilid. Bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog ng metal na baluti na papalapit sa kanila mula sa labas. Natatakot ang lahat at naaamoy pa nila ang amoy ng kinakalawang na metal. Lahat sila ay sumisigaw at tumakbo palayo, naiwan si Meliodas na mag-isa sa tavern. Bumukas ang pinto sa kanyang tavern, at pumasok ang isang higanteng taong may hawak ng sandata. Naglakad siya ng ilang hakbang patungo kay Meliodas, ngunit pagkatapos ay natambod na natanggal ang helmet mula rito. Nagulat si Meliodas nang makitang ang armor wielder ay isang magandang babae na may puting buhok na mukhang pagod na pagod. Binuhat niya ang babae at inihiga sa kama, tinitingnan kung may mga sugat ang babae. Unti-unting bumalik sa kamalayan ang dalaga at nagtanong kung nasaan siya. Ipinaalam sa kanya ni Meliodas ang tungkol sa sitwasyon, at nagtanong tungkol sa dahilan kung bakit siya gumagala sa gayong mabigat na baluti. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Elizabeth at sinabi kay Meliodas na siya ay nasa labas upang hanapin ang 7 deadly sins. Mukhang nagulat si Meliodas, ngunit hindi nagbubunyag ng anuman tungkol sa pagiging pinuno nila. Lumingo-lingga si Elizabeth sa paligid at nabigla sa katotohanan na si Hawk bilang isang baboy, ay nakakapagsalita. Ibinaba siya ni Meliodas at nagluto ng pagkain para sa kanya, na binalaan ni Hawk na hindi masarap, ngunit mukhang nagustuhan naman ni Elizabeth. Biglang may kumatok sa pintuan niya na ikinagulat ni Elizabeth. Ang ilang mga kabalyero ay nasa pintuan at sumisigaw na ibigay ang taong nakabaluti, na pinaghihinala ang isa sa mga miyembro ng 7 deadly sins. Gumawa ng plano si Meliodas at nilagyan ng mga piraso ng baluti si Hawk, pagkatapos ay pinalabas siya upang gambolain ang mga gwardya, habang si Elizabeth ay tumakas mula sa likurang pinto. Ang isa sa mga kabalyero, gayunpaman, ay napansin siya, at lahat sila ay tumakbo sa kanya upang mahuli siya. Hinabol sila ni Hawk at Meliodas at naitulak silang lahat sa isang bangin, habang si Meliodas ay hinawakan si Elizabeth at umakyat sa isang puno. Nagpapasalamat siya sa muling pagligtas sa kanyang buhay. Tinanong siya ni Meliodas tungkol sa dahilan kung bakit sinusubukan niyang hanapin ang 7 deadly sins, at sumagot siya na sinabi sa kanya ng kanyang ama na sila ay hindi talaga mga kalaban. Sinabi rin niya na ang mga Holy Knights ay naghahanda para sa isang digmaan, na maglalagay lamang sa mga mahihirap na tao sa higit na paghihirap. Nagulat si Meliodas sa kanyang pahayag, ngunit bago pa man siya makapag-react, may malakas na pagsabog, at ang buong bangin ay nasira. Sa kabutihang palad, nagawang iligtas ni Meliodas si Elizabeth at ang isa sa mga kabalyero na na-knockout sa ibaba. Dinala niya sila pabalik sa bangin at nakita ang isang higanteng lalaki na nakasuot ng pulang baluti na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Wigo, isang Holy Knight. Tila natatakot ang lahat sa kanya, ngunit si Meliodas ay nanindigan at hindi takot sa kanya. Biglang nakita ni Wigo ang hikaw ni Elizabeth at nakilala siya bilang ikatlong prinsesa ng kaharian, na nawala ilang araw na ang nakalipas.
Sinabi sa kanya ni Wigo na isuko ang sarili, kung hindi, papatayin niya siya, at ang natatakot na Elizabeth ay nagsimulang tumakbo sa kakahuyan. Sinubukan ni Wigo na atakihin siya mula sa likuran, ngunit sa kabutihang palad, nailigtas siya muli ni Meliodas. Nagpa siya si Elizabeth na isuko ang sarili dahil natatakot siya na kung hindi niya gagawin, maging si Meliodas ay masasaktan. Naglalakad siya patungo kay Wigo, ngunit may iba't ibang plano si Wigo at muling inatake siya. Muling niligtas ni Meliodas si Elizabeth mula sa pag-atake. Habang nakahilata si Elizabeth, inihayag ni Meliodas ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isa sa mga Seven Deadly Sins, ang Dragon Sin of Wrath na pinuno ng Seven Deadly Sins, at ipinakita sa kanya ang kanyang tato. Lumapit si Wigo sa kanila at inihampas ang kanyang espada kay Meliodas, ngunit bigla siyang napaatras na may sugat sa kanyang mukha. Laking gulat niya rito at biglang napansin ang tato ng dragon sa braso ni Meliodas. Siya ay natatakot ngunit nagpa siya na atakihin siya muli, ngunit ginagamit ni Meliodas ang kanyang espesyal na kakayahan na tinatawag na full counter, na ibinabalik ang anumang pisikal na pinsala na iniatake sa kanya. Si Wigo ay agad na natalo, at ang kanyang baluti ay nabasag sa ilang piraso. Ang natitirang mga kabalyero ay mabilis na tumakbo kay Wigo upang tulungan siya, habang tinawag ni Meliodas ang ina ni Hawk na lumabas na isang higanteng baboy kung saan itinayo ang buong tavern. Hinawakan ni Meliodas si Elizabeth, at sabay silang sumakay dito. Sinabi sa kanya ni Meliodas na hahanapin niya ang lahat ng Seven Deadly Sins, at maaari niya itong samahan at tumulong sa kanyang tavern. Masayang sumang-ayon si Elizabeth, at nagsimula ang kanyang paglalakbay kasama si Meliodas, ang pinakamalakas sa lahat ng Seven Deadly Sins. Si Meliodas, kasama si Elizabeth, ay nagsimula sa kanyang paglalakbay at hindi nagtagal ay nakarating sa kanyang unang destinasyon, na siyang maliit na bayan ng Nayo na tinatawag na Vanya. Ang bayang ito ay sikat sa alak nito, at nakukuha ni Meliodas ang lahat ng kanyang alak mula sa lugar na ito. Ipinaliwanag niya kay Elizabeth na ang lugar na ito ang may pinakamalinis na supply ng tubig, at iyon ang dahilan kung bakit dalisay at matamis ang kanilang produkto. Habang naglalakad sa paligid ng nayon, nakita nila ang isang malaking pulutong ng mga lalaki, at kapag lumampas sila sa kanila, nakita nila ang isang espada na nakatusok sa lupa. Ipinaliwanag ng elder ng nayon na ilang araw na ang nakalipas, isang holy night ang dumating sa kanilang nayon at uminom ng kanilang alak. Pagkatapos uminom, gayunpaman, hindi niya ito nagustuhan, at ininsulto niya ang kanilang ginawa at inihambing ito sa ihi ng kabayo. Isa sa mga bata sa nayon ay ginawan siya ng kalokohan upang ipaghiganti ang kanyang pang-iinsulto, nilagyan niya ng surot ang isa sa kanyang mga inumin, at dahil sa galit, inilabas ng Holy Knight ang kanyang espada at inilagay ito sa lupa, na tuluyang pinahinto ang supply ng tubig. Biglang lumabas sa crowd ang isang batang lalaki na nagngangalang Maid, at siya pala ang naglagay ng surot sa inumin ng Holy Knight. Inaangkin niya na ang kanyang ginawa ay ganap na makatwiran. Sinimulan siyang punahin ng mga taga-nayon, at ang iba pang mga bata ay nagsimulang magbato sa kanya. Mabilis siyang kinuha ni Meliodas at dinala siya pabalik sa kanyang tavern, kung saan siya ay pinakain at humingi ng higit pang impormasyon sa buong sitwasyon. Gayunpaman, bigla silang nakarinig ng isang ingay na nagmumula sa nayon, at si Maid ay nagmamadali upang makita kung ano ang nangyayari. Tila, dalawang kabalyero ang dumating sa sentro ng bayan at nag-anunsyo na kung sa paglubog ng araw ay hindi maalis ang espada, ang buwis sa kanila ay mapaparami ng 10 beses. Ang buong nayon ay nagrereklamo, na sinasabing ang paggawa ng alak ay ang kanilang trabaho at ngayon ay hindi na nila magagawa iyon, kaya paano sila magbabayad ng buwis. Ang mga kabalyero, gayunpaman, ay tila walang pakialam sa alinman sa mga ito at lumipat sa gilid, umiinom ng higit pa sa alak ng nayon. Patakbong lumapit si Maid sa espada at sinimulang alisin ito ng buong lakas. Noong una, sinabihan siya ng ilang taga-nayon na umalis dahil siya ang dahilan kung bakit dumating sa kanila ang problemang ito. Ngunit ang village elder ay nagsalita mula sa panig ni Maid, at sinabing ang bawat taga-nayon ay gustong maghayganti ng insultuhan ng Holy Knight ang kanilang alak, ngunit si Maid lamang ang may lakas ng loob na kumilos dito. Binago nito ang isip ng mga taga-nayon, at isang grupo ng mga lalaki ang lumapit sa espada, tinalian ito ng mga lubad, at pagkatapos ay sinubukang hilahin ito palabas ng lupa. Ang mga kabalyero ay nakaupo sa gilid at patuloy na tumatawa sa kalagayan ng mga taga-nayon, habang naputol ang lubad, at lahat ay natutamba.
Biglang dumating si Meliodas sa pinangyarihan at dumiretso sa espada, kinuha ito ng napakadali. Ang bawat isang tao ay nabigla habang kinukuha ni Meliodas ang espada at inihagis ito sa harap ng mga kabalyero, na sinasabi sa kanila na umalis sa nayon. Ang mga taga-nayon ay nagagalak nang makuha ng mga kabalyero ang espada at mabilis na tumakbo. Nang gabing iyon, ang buong nayon ay nasa tavern na nagdiriwang ng kanilang tagumpay laban sa pang-aapi ng mga Holy Knights nang biglang naramdaman ni Meliodas na parang may paparating. Lumabas siya ng tavern kung saan niya nakita si Elizabeth. Luminggo-linggo siya sa paligid, at biglang may nakitang nagniningning na sibat na paparating sa kanya sa napakabilis na bilis. Hinawakan niya ang sibat, ngunit hinayla siya ng momentum ng sibat, at bumagsak siya sa isang bungkus ng mga bahay bago niya mabawi ang kanyang balanse, at ibinalik ito ng may matinding puwersa. Sa oras na iyon, isang grupo ng mga taga-nayon ang nagsimulang pumunta malapit sa kanila, at sinabi sa kanila ni Meliodas na kailangan nilang umalis kung hindi, patuloy silang aatakehin. Iminumungkahi ni Elizabeth na pumunta sa kagubatan ng mga pangarap, kung saan walang sino man ang nangahas na makipagsapalaran doon sa hindi malamang dahilan, at nagpasya si Meliodas na ito ang kanilang susunod na destinasyon, at simulan ang susunod na bahagi ng kanilang paglalakbay. Kinabukasan, parehong sina Meliodas at Elizabeth ay pumasok sa kagubatan ng pangarap, na ganap na natatakpan ng makapal na hamog kaya imposibleng makakita ng malinaw. Habang naglalakad, nagsimula silang makarinig ng mga boses, at biglang, out of nowhere, isang grupo ng mga hawk ang lumitaw sa kanilang paligid. Naghalo-halo silang lahat, at ngayon ay hindi malaman ni Meliodas o ni Elizabeth kung alin ang tunay na hawk. Lahat sila ay hindi kapani-paniwalang magkatulad, at sila ay nagsasalita at kumikilos na parang tunay na hawk. Upang malaman ang tunay na hawk, tumakbo si Meliodas sa kanila. Lahat sila ay tinamaan niya sa ulo, ngunit dahil ang tunay na hawk ay nataman na ng maraming beses, iba ang kinikilos niya, at nalaman ni Meliodas kung sino ang tunay. Pagkatapos, biglang lumitaw ang isang buong grupo ng mga Elizabeth, at sinimulan nilang sabihin ang pangalan ni Meliodas. Siya ay lubos na nalilito dahil silang lahat ay pare-pareho ang hitsura at pag-uugali. Sinubukan nilang lahat na tumalon sa kanya, ngunit mabilis siyang tumalon sa isang sanga ng puno, at sinabihan silang gawin ang kanyang sasabihin. Pinagagawa niya silang lahat ng maraming bagay bago niya sabihin sa kanila na tumalon ng mataas. Lahat ay tumatalon sa ere, bukod sa isa, na mabilis na kinilala ni Meliodas bilang si Elizabeth, dahil alam niyang hindi siya mataas tumalon. Agad niya itong hinawakan, at ang iba pang mga Elizabeth ay naging maliliit na halimaw na mukhang troll, na mabilis na tumakbo palayo sa malalim na kagubatan. Si Meliodas at ang grupo ay sumunod sa kanila at dumapo sa isang higanteng babae na natutulog sa kagubatan. Mabilis siyang ginaisang ng mga troll, na sinasabing may nakapasok sa kagubatan. Nagising ang babae mula sa kanyang pagkakatulog at nagtanong kung sino ang nangahas na pumasok sa kagubatan. Tila namangha ang lahat sa laki niya, maliban kay Meliodas. Hinawakan niya si Meliodas at tinitigan siyang mabuti, bago ipaliwanag ng may kagalakan na hinahanap niya siya sa nakalipas na 10 taon. Ang pangalan ng higanteng babae ay Dian, at siya ang Serpent Sin of Envy sa 7 Deadly Sins. Ipinaliwanag sa kanya ni Meliodas ang tungkol sa sitwasyon ni Elizabeth, at matapos siyang marinig, ipinahayag ni Dian na sasamahan niya sila sa paglalakbay na ito. Si Meliodas ay labis na natutuwa tungkol dito, ngunit biglang nagsimulang mabuo ang mga maitim na ulap sa ibabaw nila, at isang loop ng kidlat ang nagbubuklod sa kanilang lahat bago tumama ang kidlat, at biglang may lumabas na lalaki na kulay pink ang buhok. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanila, sinasabing sa wakas ay natagpuan na niya ang 7 Deadly Sins. Mukhang nakilala siya ni Elizabeth at tinawag siyang Guiltander. Sinabi niya sa kanya na pabayaan sila. Nagtatanong si Meliodas kung kilala niya siya. Sumagot si Elizabeth na si Guiltander ay anak ng yumaong Grandmaster Zertros at dating kasama niya sa palasyo. Biglang naalala ni Meliodas ang isang bata na tinuturuan niya noon ng sword fighting at napagtanto niyang si Guiltander iyon. Tumawag si Meliodas sa kanya at nagtanong kung kumusta na siya, at sinabing hindi niya ito nakita sa nakalipas na 10 taon. Sinabihan ni Guiltander si Meliodas na tumahimik dahil wala siya rito para makipag-usap. Lumapit siya sa kanya at tinanong siya kung bakit niya pinatay si Zertros, ang kanyang ama. Biglang tumahimik si Meliodas. Tumingin siya kay Guiltander at ipinahayag na halos hindi niya naaalala ang anumang nangyari 10 taon na ang nakakaraan.
Hindi naniniwala si Giltander sa kanya, at inulit ni Meliodas na ang naaalala lang niya ay siya at ang iba pang 7 deadly sins ay babalik mula sa isang ekspedisyon upang magulat kay Xerxes. Ngunit nang buksan nila ang kanyang silid, siya ay binaon sa maraming sibat, at siya ay patay na. Bago sila makakilos, maraming sumigaw mula sa labas, at sa sandaling tumingin sila sa labas, nakita nilang napakaraming Holy Knights ang nakapalibot sa buong kastilyo. Alam ng 7 deadly sins na may mali, at nagpasya silang mabilis na maghiwalay at pumunta sa magkahiwalay na direksyon bago sila muling magkita, ngunit bago pa makaalis si Meliodas, siya ay nawalan ng malay ng hindi kilalang salarin. At sa susunod na paggising ni Meliodas, nasa isang hindi kilalang tavern siya. Tumanggi si Giltander na maniwala sa kanya at sinabi sa kanya na papatayin pa rin niya si Meliodas. Si Meliodas naman, ay tumingin kay Dayan at sinabihan siyang lumayo sa laban na ito bago niya sirain ang lightning chain. Mukhang nagulat si Giltander dito, ngunit hindi nagtagal ay sinundan ni Dayan at naputol ang lightning chain ng ganoon kadali. Sinabi ni Meliodas na madali nilang maputol ang mga kadena kahit kailan nila gusto, ngunit gusto niyang marinig muna siya. Inilabas ni Giltander ang kanyang espada at sinubukang atakihin si Meliodas, ngunit kinontra lang niya ito. Naglaho si Giltander at lumitaw sa likod ni Meliodas upang subukang atakihin siya mula sa likuran, ngunit mabilis na naiwasan ni Meliodas ang pag-atake. Habang sinusubukan ni Giltander na mag-follow up, pareho silang tumalon sa himpapawid, ngunit nakuha ni Giltander ang upper hand at dumapo ang isang napakalaking pag-atake, na nagpabagsak kay Meliodas sa lupa. Bumangon siya, ngunit bago niya mabawi ang kanyang balanse, lumitaw si Giltander sa likuran niya at inatake siya sa likod. Bumagsak si Meliodas na may dugong umaagos mula sa kanya, at tinanong si Giltander tungkol sa nangyari sa iba pang 7 deadly sins. Sumagot si Giltander na ang isa sa 7 deadly sins ay patay na, isa sa kanila ay nasa bilangguan, at 3 sa kanila ay nawawala pa rin. Nagulat si Meliodas at nagpasalamat kay Giltander sa kanyang tulong. Naglakbay si Meliodas at ang iba pa sa susunod na lungsod kung saan matatagpuan ang bilangguan ni Bam, at sa daan, sinabi ni Meliodas na nagulat siya, na si Bam ang Foxin of Greed, ay nahuli at nasa bilangguan pa rin. Naniniwala siya na sa kanyang mga kakayahan, madali siyang makatakas kahit kailan niya gusto, ngunit naaalala niya na ang Greek prison ay kilala bilang ang pinakamatibay na bilangguan hanggang sa kasalukuyan. Medyo nahihilo si Meliodas dahil sa sugat na natamo niya, dahil hindi pa rin nila ito ginagamot. Kaya't sinabi niya sa grupo na matutulog muna siya sa loob. Ngunit nang sundan siya ni Elizabeth, nadatnan niya itong nakahiga sa sahig at walang malay na may dugong umaagos mula sa kanya. Nag-aalala siya at agad na ipinaalam sa grupo. Nang hindi nag-iisip, sinunggaban ni Dayan si Meliodas at tumakbo sa bayan, humihingi ng tulong sa mga taong bayan. Pero dahil isa siyang higanti, lahat ay natatakot at tumatakas sa kanya. Si Elizabeth ay tumakbo palapit sa kanya at sinabihan siyang manatili rito habang nakahanap sila ng doktor. Ngunit tumanggi siya, at sinabing kahit siya ay gustong tumulong kay Meliodas. Gayunpaman, nang may mga luha sa kanyang mga mata, napagtanto niyang hindi niya ito matutulungan sa ganitong paraan, at ang tanging magagawa niya ngayon ay protektahan siya mula sa anumang umaatake. Sinabi niya kay Elizabeth na higit sa 10 taon na ang nakalilipas, habang siya ay naglalakbay sa kanayunan, siya ay hinarang ng isang grupo ng mga kabalyero mula sa kaharian, na nagsimulang pagtawanan siya at sinabi sa kanya na hindi siya makakadaan sa kalsada. Madali lang sana niya ang mga ito, ngunit biglang sumulpat si Meliodas at pinarusahan ang mga gwardya dahil sa paggang-up sa isang babae. Naaalala niya na ito ang unang pagkakataon na may tumayo para sa kanya, kahit na mas maliit ito sa kanya. Hindi pinansin ng mga gwardya si Meliodas, kaya napagtripan niya sila, at pagkatapos nilang tumakas, tumalikod siya at tinanong si Dayan kung natatakot siya. Sinabi ni Dayan kay Elizabeth na iyon ang sandaling iyon nang sumumpa siya na lagi niya itong paprotektahan anuman ang mangyari. Hinayaan niyang tumakbo si Elizabeth sa bayan at maghanap ng doktor. Hinihiga si Meliodas sa kama para gamutin. Nagulat ang doktor sa dami ng pinsalang natamo ni Meliodas, at binanggit kung gaano ito kaimahimala na siya ay buhay pa. Gumawa siya ng concoction at pinakain ito kay Meliodas, at sinabi niya sa iba na umupo sa tabi niya kung sakaling magising siya. Si Dayan, gayunpaman, ay may iba pang mga plano at nagpasya na siya ay pupunta sa kulungan ng mag-isa. Ngunit bago siya makaalis, napansin nila ni Elizabeth ang isang malaking kayag ng mga surot na papalapit sa lungsod.
Sa sorpresa ni Elizabeth, yumuko si Diane at nagsimulang sumigaw na natatakot siya sa mga surot, habang ang mga surot ay nagsimulang umulan ng asido. Nagtago sina Hawk at Elizabeth sa ilalim ng tulay, ngunit biglang, iniwasan ni Elizabeth ang acid rain mula sa mga surot upang marating kay Meliodas. Sinimulan siyang habulin ng mga surot, ngunit nalampasan ni Diane ang kanyang takot at ginamit niya ang kanyang earth magic upang lumikha ng isang bungkos ng mga higanteng bato mula sa lupa na nagtatapos agad sa pagpiga sa lahat ng mga bug. Tumalon si Diane at nagmamadaling tumakbo patungo sa bilangguan, habang si Elizabeth ay pumasok sa bahay ng doktor, nakaupo sa tabi ni Meliodas. Biglang dumating ang doktor at sinabing umalis na sila dahil hindi na gising si Meliodas. Parehong nagulat sina Elizabeth at Hawk, ngunit sinabi sa kanila ng doktor na ang komposisyon na ibinigay niya sa kanila ay talagang isang timpla ng napakalakas na lason. Biglang, isang hindi nakikitang boses ang bumati sa kanya, at isang banal na knight ang lumitaw sa likod ni Elizabeth. Humihingi siya ng paumanhin para sa paggamit ng mga taktika para patayin si Meliodas, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Gorgias. Sinabi niya sa kanya na pumunta siya rito para kunin si Elizabeth dahil hinahanap siya ng buong kaharian. Hinubad ni Gorgias ang bedsheet ni Meliodas at napansin niyang hawak pa rin niya ang naputol niyang espada. Iniisip niya na kukunin niya ang espada para sa kanyang sarili, bilang trofeo para sa pagpatay sa kapitan ng Seven Deadly Sins. Ngunit kapag sinubukan niyang alisin ito sa mga kamay ni Meliodas, hindi niya ito magawa. Patuloy niyang sinusubukan at ginagamit ang kanyang buong lakas, at pagkatapos ay naaalis niya ito sa mga kamay ni Meliodas. Ngunit biglang, tumayo si Meliodas at hinawakan muli ang espada, na ikinagulat ng lahat. Tila natulala ang doktor dahil sinasabi niyang hindi na mabubuhay si Meliodas pagkatapos ng lason na ipinakain niya sa kanya. Natakot si Gorgias at tumakbo palabas sa bintana. Sinusundan siya ni Meliodas at ng grupo at nagawa siyang eye corner sa mga lansangan. Itinaas ni Gorgias ang kanyang mga kamay sa hangin, nagkukunwaring pagsuko, habang naghagis na siya ng ilang talam sa hangin habang nakataas ang kanyang mga kamay. Ngunit nakikita ni Meliodas ang kanyang mga trick at madaling ipagtanggol laban sa kanila. Biglang lumitaw ang doktor sa dulo ng kalye at sumigaw kay Gorgias na hayaan ang kanyang anak na babae na hindi masaktan, habang ginawa niya ang ipinagagawa niya sa kanya. Biglang nawala si Gorgias at lumitaw sa likod ng doktor, sinaksak siya sa likod. Tumakbo si Elizabeth patungo sa naghihingalong doktor at sinubukang tulungan siya, kahit na sinabihan siya ni Meliodas na tumalikod. Biglang lumitaw si Gorgias mula sa likuran at sinubukang salakayin si Elizabeth, ngunit hinaranggan ni Meliodas ang kanyang pag-atake at sinuntok siya. Patuloy na lumilitaw at nawawala si Gorgias habang inaatake si Meliodas, ngunit nagagawa pa rin ni Meliodas na makipagsabayan at ipagtanggol ang sarili. Hinawakan niya ang kamay ni Elizabeth at tumakbo habang ipinagtatanggol siya sa mga pag-atake. Nakarating siya sa isang abandonadong gusali at pumunta sa unang palapag kung saan hinihiwa niya ang ilan sa 4 na tabla. Sa sandaling pumasok si Gorgias sa loob ng silid, tumapak siya sa sirang floorboard at nahulog. Napagtanto ni Meliodas na hindi maaaring mag-teleport si Gorgias tulad ng sinasabi niya at maaari lamang siyang maging invisible. Bumaba siya kay Gorgias at sinuntok siya palabas ng bahay. Ngunit bago niya mahuli siya, nawala muli si Gorgias at hinawakan ang isang kabayo, tumatakbo palayo sa bilangguan. Si Meliodas at ang iba ay sumunod sa kanya, at sa daan, nakasalubong nila si Diane, na mukhang natulala. Parang may hinahanap siya pero hindi niya maalala. Tumingin si Diane kay Meliodas at nagtanong kung paano siya gumaling bago marinig ng lahat ang isang kampana. Biglang tumingin si Diane kay Meliodas at nakita niya lamang ang isang holy knight na nagngangalang Ruan. Hinatake niya si Meliodas na sinusubukang ipagtanggol ang sarili laban sa kanyang malakas na suntok. Nalilito si Elizabeth sa inaasal ni Diane, ngunit ipinaliwanag ni Meliodas na hindi niya ito nakikita, at nakakakita lamang siya ng isang holy knight na nagbigay ng ganitong uri ng spell sa kanya. Hinabol sila ni Diane, na nagpilit kay Meliodas na kunin si Elizabeth at tumakbo palayo sa kagubatan. Sa daan, nakita niya ang isang lalaki at ang kanyang anak na naglalakad, at sinisigawan niya silang tumakbo rin kung gusto nilang mabuhay. Sa kabutihang palad, lahat sila ay nakapagtago sa likod ng isang maliit na bangin, at nagpasya si Meliodas na harapin si Diane ng direkta.
Pumunta siya sa harap niya upang subukan at mga tuwiran, ngunit bigla siyang nakarinig ng isang kampana, at isang higanteng Holy Knight ang lumitaw sa kanyang harapan na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang si Ruwen. Tinanong ni Meliodas kung nasaan si Dayan, ngunit hindi siya sumasagot, sa halip, sinimulan niyang salakayin siya. Mula sa pananaw ni Elizabeth, napagtanto niya na kahit si Meliodas ay nahuli sa parehong spell habang sinimulan niyang labanan si Dayan. Nagsimulang talagang mag-away sina Dayan at Meliodas, at napilitang tumakbo sina Elizabeth at ang iba pa, dahil hindi sila nakikita ni Meliodas o Dayan, kaya napakapanganib na manatili sa paligid nila habang naglalaban sila. Ipinagpatuloy ni Meliodas at Dayan ang kanilang mapangwasak na labanan habang sinusubukan ni Elizabeth na protektahan ang bata. Biglang, muli nilang narinig ang kampana, at kapwa bumalik sa katinoan sina Meliodas at Dayan. Mukhang nalilito sila sa nangyari, at kung saan ay biglang nawala ang Holy Knight ngunit natutuwa silang makita ang isa't isa. Gayunpaman, bago sila muling makapag-ipon, muling narinig ang tunog ng kampana, at muli silang nakulong sa isang ilusyon kung saan pareho nilang nakita ang isa bilang Holy Knight, at nagsimulang muli ang kanilang laban. Biglang may lumabas na bagong Holy Knight na nagpakilala bilang Frieza. Siya ay nag-aangkin na siya ang nagtatakda ng kawan ng mga surot sa bayan. Natakot ang bata at nagsimulang tumakbo palayo, at inilagay ni Frieza ang lahat ng kanyang mga bug sa kanya. Ang mga bug ay bumubuo ng isang higanteng bilog sa paligid niya at naghahanda sa pag-atake sa kanya, ngunit nakakagulat, si Elizabeth ay naglalakad ng diretso sa bilog na walang kabuluhan na nasugatan sa proseso. Sa wakas ay naabot niya ang bata at sinubukang pakalmayan ito, ngunit sa kanyang pagtataka, ang bata ay nagbagong anyo bilang Holy Knight na si Ruwen. Pinagtatawanan siya nito sa pagiging mahina at sinisipa siya sa bituka. Si Elizabeth, gayunpaman, ay muling tumayo, na ikinagalit ni Ruwen, at ginamit niya ang kanyang staff para hampasin siya sa mukha. Bigla niyang napansin na nawawala ang bell sa kanyang staff at napagtanto niya na habang tinatamaan, nakuha ni Elizabeth ang bell mula sa staff na sinira ang spell kina Dayan at Meliodas. Naglakad si Ruwen patungo kay Elizabeth, galit na galit sa kanya, at sinubukang suntukin siya habang siya ay nasa lupa. Sa kabutihang palad, gayunpaman, dumating si Meliodas doon sa tamang oras at hinawakan ang kanyang braso, pinaikot ito. Hinampons ni Ruwen si Meliodas sa staff ng maraming beses, at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang katawan mula sa lupa. Ngunit sinuntok lang siya ni Meliodas sa mukha, pinalipad siya sa dingding ng bilangguan, habang si Dayan ay hinawakan si Frieza upang turuan siya ng leksyon. Naglalakad si Meliodas sa gitna ng mga kabalyero na nabigla nang makitang nasa ganoong masamang kalagayan ang silid. Lumapit si Meliodas sa kanya at sinuntok siya sa tiyan, na nabasag ang kanyang mabigat na panlabas na baluti, na ikinagulat ng lahat. Si Ruwen, gayunpaman, ay bumangon muli at ipinagmamalaking inangkin na ang kanyang muscles ang kanyang tunay na sandata, na nagpapakita ng kanyang abs. Si Meliodas, gayunpaman, ay walang oras para dito at muling sinuntok siya ng diretso sa bituka. Sa pagkakataong ito, nagsimulang dumyugo si Ruwen sa kanyang mukha at namatay sa isang iglap. Dinala ni Dayan si Elizabeth at ang kanyang backpack, at sinabi kay Meliodas na ang anak na babae ng doktor ay nakatago din sa loob ng bilangguan, pagkatapos silang lahat ay pumasok sa loob. Nahanap nila ang selda, at hinawakan ni Dayan ang babae, inilagay sa tabi ni Elizabeth nang bigla silang makarinig ng mga yabag sa likuran nila. Isang matangkad na figure ang natano, na agad na kinilala ni Meliodas bilang si Bam at tila sila ay matalik na magkaibigan. Siya at si Bam ay labis na nasisiyahang makita ang isa't isa, at nagsimula silang maglaro sa paligid, paghagupit sa isa't isa, at paggawa ng arm wrestling. Nagiging matindi ang kanilang pakikipagbuno sa braso kung kaya't tuluyan na nilang gumuho ang buong kulungan, na sinasabing pinakamatibay na kulungan na naitayo kailanman. Lahat sila ay lumabas sa bilangguan at bumalik sa bayan upang ibalik ang anak na babae sa kanyang lugar. Nang mapansin nila na kahit papaano ay buhay pa ang doktor at gumaling na sa kanyang sugat, tuwang-tuwa siyang makita ang kanyang anak at humingi ng tawad kay Meliodas dahil sa pagkalason sa kanya at pinatawad siya ni Meliodas. Ginamo ng doktor si Elizabeth, at pinahiga nila siya. Sa gabi, ang doktor ay nag-host ng isang party para sa kanilang lahat kung saan sila umiinom ng maraming alak, at kumain ng masarap na pagkain bago maghanda para sa mga pakikipagsapalaran sa hinaharap. Naghanda si Meliodas at ang grupo para pumunta sa susunod na lungsod, na siyang huling kilalang lokasyon ni Kin, ang Bear Sin of Sloth.
Ang bayan ay kilala bilang metropolis, at hindi gaanong bumibisita roon dahil sa masasamang tsismis tungkol sa lugar na pinagmumultuhan ng mga espiritu. Naalala ni Bam ang mga araw noong bata pa siya at gustong gumawa ng pangalan, kaya pumasok siya sa mahiwagang kagubatan kung saan nabalitaan na sa ibabaw ng puno ay may isang baso ng elixir, na kung iinuman ay magbibigay sa uminom nito ng walang hanggang kabataan. Dumiretso si Bam sa kagubatan, at dahil sa husay niya sa martial arts at kakayahang magnakaw ng kahit ano, nalampasan niya ang mga paghihirap at nahanap niya ang puno. Inakyat niya ito at nakita niya ang fountain ng eternal youth. Ngunit bago niya ito maabot, nakilala niya ang tagapangalaga ng puno, na dapat na magpo-protekta sa elixir. Itinulak niya siya palayo gamit ang kanyang mahika, ngunit muling tumayo si Bam at umakyat muli. Patuloy niyang tinutulak siya palayo gamit ang kanyang mahika, ngunit paulit-ulit itong bumabalik. Sa huling pagkakataon, inilabas niya ang kanyang sandata at ginamit ito upang magnakaw ng isang baso ng elixir. Gayunpaman, bago niya ito inumin, ginamit ng babae ang kanyang mahika upang makagawa ng isang bungkos ng mga tangkay na humawak kay Bam, at naibalik niya ang baso. Lumingon ito sa kanya at tinanong kung bakit siya nandito. Sumagot si Bam na gusto niyang tikman ang elixir dahil narinig niya na ang lasa nito ay kamangha-mangha. Tinanong niya kung bakit gusto niya ng walang hanggang kabataan, dahil maaari itong magdulot ng buhay na puno ng kasawian, at hindi niya ito maaalis. Ngunit muli siyang tumugon na ayaw niya ng buhay na walang hanggan at gusto lang niyang makita kung ano ang lasa nito. Ang dalaga ay hindi naniniwala sa kanya at ginagamit ang kanyang kakayahan sa pagbabasa ng isip upang makita kung ano ang nangyayari sa kanyang isipan. Ngunit sa kanyang pagtataka, iniisip lang talaga ni Bam ang lasa nito at naghahanda siyang bumalik ng walang dala. Pinakawalan siya ng babae at ipinakilala ang sarili bilang Ellen, ang espiritu ng kagubatan at ang espiritong nagpo-protekta sa fountain. Siya at si Bam ay nagtatapos sa isang napakatibay na pagkakaibigan. Ngunit isang araw, lumitaw ang isang higanteng demonyo at sinimulang sirain ang buong kagubatan. Sinubukan ni Bam na ipagtanggol, ngunit pareho silang nasugatan ni Ellen at napahiga sa sahig na palapit ng palapit sa kamatayan. Dinala ni Ellen ang elixir at sinabihan si Bam na inumin ito at mabuhay, ngunit tumanggi si Bam at pinilit siyang inumin ang elixir habang siya ay nakahiga doon na naghihingalo. Gayunpaman, sa sorpresa ni Bam, hinalikan siya ni Ellen at inilipat ang lahat ng likido sa kanyang bibig, na nagbigay sa kanya ng walang hanggang kabataan, ngunit namatay si Ellen sa proseso. Ilang taon na ang nakalipas mula nang mangyari iyon, ngunit hindi pinatawad ni Bam ang kanyang sarili. Nagising siya at lumabas upang makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa lugar. Nakikita niya ang isang maliit na batang babae na bumagsak dahil sa kanyang kahinaan. Mabilis niyang hinawakan ang babae at sinimulang alagaan ngunit inatake siya ng kanyang kuya. Tinatanggal lang ni Bam ang mga spike sa kanyang katawan at sinabihan ang kapatid na alagaan ang kanyang kapatid na babae, dahil siya ay nanghihina dahil sa hindi nakakakuha ng sapat na pagkain. Humingi ng paumanhin ang bata sa kanya at nangakong aalagaan siya ng mas mabuti. Ngunit biglang, isang ibang batang lalaki na tila nakakakilala kay Bam ang nagtulak ng kanyang sibat sa loob ng dibdib ni Bam, at mahinahong nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang araw. Tumayo si Bam at mahinahong nagtanong sa kanya kung sino siya, na sinagot ng lalaki na siya ay isang taong lubos na kilala ni Bam. Lumipad siya sa hangin at nagsimulang magpahiwatig tungkol sa pagkamatay ni Ellen at kung paanong kasalanan ni Bam ang lahat. Nagsimulang magalit si Bam dito at hiniling na malaman kung sino siya, ngunit ang lalaki ay nananatiling misteryo hanggat maaari, sinusubukang pagalitan si Bam. Sumakay siya sa sibat at sinubukang atakihin si Bam, ngunit dalubhasa siyang umiwas at sinubukang suntukin ang bata ngunit nabigo. Pagkatapos ay ipinadala ng bata ang kanyang sibat upang salakayin si Bam, ngunit nagagawa niyang iwasan ang bawat pag-atake. Sa wakas ay nagpasya si Bam na gamitin ang kanyang mga kakayahan at naging seryoso, ngunit nagambala siya ni Meliodas na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang araw. Sumagot si Bam na wala siyang ginagawang masama, nang biglang dumating ang lalaking ito at sinimulan siyang salakayin. Parehong tumingin sina Meliodas at Dayan sa bata at sabay na ibinulales na siya ay Kin, ang Bersin of Sloth. Hindi makapaniwalang nakatingin si Bam sa kanila dahil si Kin ay dating matabang lalaki, hindi isang petted boy. Parehong sina Dayan at Meliodas, gayunpaman, ay sigurado tungkol dito at tinawag siya. Ngunit nagpasya si Kin na lumipad palayo ng walang salita, na nakalilito sa kanilang lahat.
Bumalik si Bam sa tavern, at isinama din niya ang batang babae at ang kanyang kapatid para pakainin sila ng masarap na pagkain na niluto niya. Gustong-gusto ng lahat ang kanyang pagkain, at pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa Metropolis at kung narinig ba ito ng mga bata. Sumagot ang bata na ang tingin ng mga tao ngayon ay isa lamang alamat at pamahiin, ngunit ang matanda na nakatira sa tabi ng kanilang bahay ay nagsabi noon na upang makapasok sa Metropolis at makipag-ugnayan sa mga patay, kailangan nilang ibahagi ang isang napakalakas na alaala sa kanila, na kung saan ay mag-trigger ng pasukan. Hiniling ni Bam na ay guide siya sa pasukan, na masaya naman nilang ginawa. Dinala nila si Meliodas at ang iba pa sa sinasabing pasukan at tumayo sa labas ng bilog. Naalala kaagad ni Bam ang mga masasayang alaala nila ni Ellen, at biglang lumakas ang hangin, at nagsimula silang madala sa ibang mundo. Gayunpaman, bago siya nawala, si Kin, na nag-espiya sa kanila mula sa malayo, ay nakapasok din sa bilog at naihatid sa kanila. Habang lumilingon-lingon sa bagong lugar na ito, biglang nakita ni Bam ang isang babaeng nakaputi na lumulutang palayo. Agad niya itong nakilala bilang si Ellen at sinundan siya nito. Nakita ni Kin si Bam, at sinundan din niya ito. Patuloy na tumatakbo si Bam sa direksyon kung saan niya nakita si Ellen, ngunit mabilis siyang naabutan ni Kin at tinanong kung saan siya pupunta. Hindi siya pinapansin ni Bam at pinabilis ang kanyang bilis, ngunit si Kin ay madaling lumipad ng mas mabilis at nakaharang sa kanyang dinadaanan. Sinubukan ni Bam na hawakan siya, ngunit iniiwasan ni Kin ang lahat ng kanyang pag-atake. Pagkatapos ay sinubukan ni Bam na hampasin siya ng isang backhand na suntok, ngunit ginamit ni Kin ang kanyang magic pill para harangan ang kanyang pag-atake, at bago pa makapag-react si Bam, ginamit niya ang unan para hawakan siya sa lugar. Tinanong siya ni Bam tungkol sa dahilan kung bakit siya nagagalit sa kanya, at ipinaliwanag ni Kin na 10 taon na ang nakalilipas, na pagbintangan sila na nagsagawa ng kudeta. Nagpasya si Kin na bumalik sa mahiwagang kagubatan, ngunit nang makarating siya doon, ang nakita niya ay isang sunog na gulo. Nawasak ang lahat, at may pumatay sa tagapangalaga ng puno at uminom ng elixir ng buhay. Tinitingnan niya si Bam na may pag-aakuse at sinabi sa kanya na ang tagapangalaga ng puno ay ang kanyang kapatid na babae. Tumingin si Bam sa kanya at napagtanto na gusto siyang patayin ni Kin upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Tinanong ni Bam si Kin kung paano niya ito papatayin, dahil si Bam ay isang immortal. Kinutya siya ni Kin at sinabing marami siyang paraan para patayin si Bam, ngunit gusto niyang magduse siya at magsisi sa kanyang ginawa. Ipinatawag ni Kin ang kanyang sibat at sinaksak si Bam sa dibdib habang ginagamit ang kanyang espesyal na kasanayan, ang fossilization. Si Bam ay dahan-daang nagiging bato, at si Kin, na umaasang magpanik siya, ay nabigla nang makitang si Bam ay tila payapa sa kanyang sarili at na-freeze habang nakangiti. Sina Meliodas at Dayan, sa kabilang banda, ay nakatagpo ng isang Holy Knight na nagngangalang Gilya na pumasok din sa Metropolitan sa pamamagitan ng pagpatay sa sarili at nagsimulang umatake sa kanila. Tila paulit-ulit niyang nakukuha ang upper hand, kahit papaano ay nalulupig sila Dayan at Meliodas, pinasabog sila ng kanyang explosion magic. Tumalikod si Kin kay Bam at sinumpa siya na manatili sa Metropolitan para sa kawalang hanggan, ngunit naramdaman niya ang isang bagay sa kanyang likuran at lumingon siya upang makita ang isang liwanag na umaaligid sa paligid ni Bam. Nararamdaman ni Kin si Ellen sa paligid niya at sinigaw niya ang kanyang pangalan, hinihiling sa kanya na ipakita ang kanyang sarili. Ngunit ang ethereal na si Ellen ay gumagalaw patungo sa nagyelo na si Bam, at hinalikan siya ng bahagya, sinira ang fossilization magic at pinalaya si Bam. Nawalan ng salita si Kin at lumuhad, nakikiusap kay Ellen na ipakita ang sarili, humihingi ng kapatawaran sa pag-iwan sa kanya na mag-isa upang ipagtanggol ang puno sa daan-daang taon. Tumingin si Bam kay Ellen at sinabi sa kanya na kukunin niya ang nararapat sa kanya, kahit patay na ito, at pagkatapos ay tumakbo patungo sa pagsabog. Sakto namang inabot ni Bam para makita sina Dayan at Meliodas na nakikipaglaban kay Gilya. Ginagamit niya ang kanyang espesyal na kasanayan na tinatawag na snatch na nagbibigkis sa kanyang espada, ngunit ginamit ni Gilya ang kanyang explosion magic para pasabugan si Bam. Muli silang nagsimulang lumaban ng sama-sama, ngunit kahit na nagtatrabaho sila bilang isang koponan, mukhang mas mahusay si Gilya dito at nababasa ang kanilang mga galaw, at dalubhasang umiiwas sa kanilang mga pag-atake. Sinubukan siyang atakihin ni Meliodas, ngunit umiwas siya at sinipa siya pabalik. Sinubukan ni Bam na pumuslit sa isang suntok, ngunit sinaksak lang niya ito sa leeg. Ngunit biglang, sinaksak ni Kin si Bam sa likod, at ang sibat ay lumabas sa harapan,
pumama kay Gilia, na nagpalipad sa kanya sa malayo. Lumabas si Gilia mula sa mga guho at humarap kay Kin, na comfortable pa rin na sinasaksak si Bam sa likod. Sinabi ni Gilia kay Kin na siya ay nabigo sa kanyang kakayahan, dahil inakala niyang mas makapangyarihan siya kaysa doon. Ginagamit niya ang kanyang espada para ipatawag ang isang bungkus ng maliliit na bowl ang pampasabog at pinaputok ang mga ito patungo sa kanya, ngunit ginagamit lang ni Kin ang kanyang sibat sa kanyang umiikot na galaw upang maalis ang lahat ng ito. Naghahanda siyang lumaban at sinabihan silang lumaban ng 4-on-1, ngunit inatake siya ni Kin at sinabing 1-on-1 matchup ito sa pagitan nila. Agad na umupo sina Bam at Meliodas para tangkilikin ang palabas, at nagsimula ang laban. Sinubukan ni Gilia na akitin siya, ngunit si Kin ay isang alpha male at inatake siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang sibat na lumilipad patungo sa kanya, at tinaga siya sa mukha. Kinutya siya ni Kin dahil sa hindi niya nagawang pag-iwas sa kanyang pag-atake. Muli niya itong inatake, at halos hindi umiwas si Gilia, na humantong sa paglanding ni Kin ng sunod-sunod na pag-atake sa kanya. Nagpupumilit siyang hamarang bago tumalon sa tuktok ng isang burol at nagsimulang gumawa ng isang higanteng paputok na bola. Kino-convert ni Kin ang kanyang sibat sa libu-libong maliliit na sibat at hindi lamang nagagawang sirain ang bola, ngunit nauwi rin sa pagkasugat kay Gilia sa proseso. Tumalikod siya mula sa eksena upang makipag-usap sa iba, ngunit nakakagulat na buhay pa si Gilia, at mabilis niyang inatake si Kin habang nakatalikod ito, ngunit tumalon si Meliodas sa pagitan at nagagamit ang full counter, na nagpasabog kay Gilia palayo sa tunay na mundo. Ngayong kumpleto na ang kanilang trabaho, ang lahat ng iba ay nagsimulang maglaho, at nagising sila sa totoong mundo upang matagpuan si Gilia na nakatayong walang malay. Itinali siya ni Meliodas sa isang puno at pininturahan ang kanyang mukha, bago nagpas siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Habang nakaupo sa tabi ng lawa, tinanong ni Elizabeth si Kin tungkol sa pinanggalingan ng kanyang kapangyarihan, dahil ang lahat ng natitira sa 7 deadly sins ay nagkakaproblema sa pakikitungo kay Gilia, ngunit siya lang ang natalo sa kanya ng ganoon kadali. Ipinaliwanag ni Kin na wala sa 7 deadly sins ang gumagamit ng kanilang buong kapangyarihan. Sa katunayan, ginagamit lamang nila ang isang maliit na porsyento ng kanilang tunay na kapangyarihan upang labanan siya. Lumingon siya at tinanong sila tungkol sa kanilang mga sagradong armas. Sinabi ni Dayan na nawala ang kanya, sinagot ni Meliodas na ibinente niya ang kanya, at sinagot ni Bam na ninakaw ang kanya. Si Kin ay nakatingin sa kanila nang may pagtataka at hindi makapaniwala na lahat sila ay nawala ang kanilang mga sagradong armas. Tila nalito si Elizabeth, kaya ipinaliwanag nila sa kanya na ang sagradong armas ay isang makalangit na sandata na may espesyal na kapangyarihan na nagpapahintulot sa 7 deadly sins na gamitin ang kanilang buong kapangyarihan. Sinabi sa kanya ni Kin na gamit ang kanilang mga sagradong armas, ang bawat isa sa 7 deadly sins ay magiging 100 beses na mas malakas kaysa sa kanila ngayon. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang mahanap ang sagradong armas sa lalong madaling panahon kung gusto pa nilang subukan at iligtas ang kaharian. Kinabukasan, aalis sila patungo sa susunod na bayan, na sikat sa paghohost ng isang higanteng paligsahan sa pakikipaglaban kada taon. Ayon sa mga alingaungaw, isang higanteng Warhammer ang nakita sa lungsod na ito, na nakalimutan ng isang higanteng babae ilang taon na ang nakalilipas. Naniniwala si Kin na ang Warhammer ay ang sagradong armas ni Dayan, at lahat sila ay pumasok sa lungsod upang hanapin ito. Sa maliwanag na mga kadahilanan, napilitan si Dayan na manatili, kaya't upang manatili sa kanyang piling, maging si Elizabeth ay pumayag na manatili sa kanyang tabi. Pumasok sila sa bayan at napagtanto na magsisimula na ang paligsahan, na ikinatuwa ni Bam at Meliodas na talagang gustong makipagkumpetensya sa isa't isa. Tila nag-aatubili si Kin, ngunit ipinaalam sa kanila ng isang matandang lalaki na ang isa sa mga espesyal na premyo ay isang higanteng Warhammer na nakaimbed sa gilid ng burol. Ito ang kanilang naiisip, at pinasok silang tatlo ni Meliodas sa paligsahan. Pumasok sila sa tournament, at ang unang laban ay magiging Battle Royale kung saan pipiliin ang natitirang 8 manlalaban para sa finals. Sina Meliodas at Bam ay parehong nagkakaroon ng hindi kapani-paniwalang madaling panahon na talunin ang lahat ng mga manlalaban, at may ilang iba pang mga lalaki na tila napakalakas. Mayroong isang partikular na babae na nagngangalang Camille na nakikipaglaban gamit ang isang balabal at kayang talunin ang 10 lalaki ng sabay-sabay, na ikinagulat ng lahat. Sa wakas, ang huling 8 mandirigma ay napili, at sila ay inutusang gumuhit ng mga patpat upang magpasya sa kanilang kalaban.
Si Kin ay ipinarace laban sa isang matandang lasing na lalaki. At si Hozir, isang Holy Knight ay ipinarace laban sa isang higanteng lalaki na dating nanalo sa mga paligsahan na ito. Si Griamor, isa pang Holy Knight ang ipinarace laban kay Camille, at sa wakas, si Bam ay ipinarace laban kay Meliodas. Ang unang labanan ay si Camille laban kay Griamor, na sa tingin ng lahat ay madaling mananalo si Griamor, dahil si Camille ay isang maliit na babae. Hiniling sa kanya ng announcer na tanggalin ang kanyang balabal upang ipakita kung mayroon siyang anumang mga armas na ginagawa niya. Laking gulat ni Meliodas at ng iba pa nang makitang pamilyar ang dalaga at suot ang uniforme ng tavern nito, ngunit hindi ito si Elizabeth. Nagsimula ang laban, at agad na nagsimulang gamitin ni Griamor ang kanyang espesyal na kakayahan, na naglalagay sa kanya sa isang bula na halos hindi masisira. Patuloy na inaatake ni Camille ang bula, ngunit wala itong epekto dito, at patuloy na lumalaki ang bula, na nagtutulak kay Camille sa pinakadulo ng arena. Nagpa siya si Camille na oras na para magseryoso, at gumamit siya ng hindi kapani-paniwalang malakas na suntok at nasira ang kalasag, na lubos na ikinagulat ni Griamor. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa kanya at naghatid ng isang malakas na uppercut sa kanyang mukha, na nagpapadala sa kanya na lumipad mula sa bangin. Pagkatapos ay naglakad si Camille patungo kay Meliodas at sa iba pa, at nakilala siya ni Kin bilang siya si Dayan. Gayunpaman, hindi siya nakilala ni Meliodas na ikinagalit ni Dayan, at umalis siya. Sinundan siya ni Kin at tinawag ang kanyang pangalan, kung saan siya ay tumugon, na nagpapatunay sa kanyang hinala. Tinanong siya ni Kin kung ano ang nangyari, at sumagot siya na sila ni Elizabeth ay nasa kagubatan upang kumuha ng ilang mga kabute, nang bigla silang nakakita ng isang higanteng kabute na nag-spray ng kung ano sa kanila, at pinaliit ang mga ito. Ipinaalam ni Kin kay Meliodas ang tungkol dito, ngunit sinabi niya sa kanila na mag-relax lang dahil dapat itong automatikong mawala. Ang susunod na laban ay si Kin, laban sa lasing na matandang lalaki. Iniisip ng lahat na mananalo si Kin, ngunit hindi pa nakita ni Meliodas at ng iba pa si Kin na lumaban ng walang sandata at hindi sigurado kung ano ang mangyayari. Nagsimula ang laban, at sinubukan ni Kin na atakihin ang matandang lalaki ngunit nauwi sa pagkatisod at pagkahulog. Sinubukan niyang labanan siya, ngunit hinampad siya ng matandang lalaki sa ulo. Pagkatapos ay sinubukan ni Kin na gumamit ng isang uri ng mahika, ngunit bago niya ito magawa, itinulak siya palabas ng arena ng matandang lalaki na nanalo sa laban. Ang susunod na lalaban ay si Hozir, isang Holy Knight, laban sa malaking tao. Sinabihan siya ni Hozir na aminin na lang ang pagkatalo, ngunit tumanggi ang malaking tao, na pinipilit si Hozir na gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan, na nagpapadala sa kanya na lumipad mula sa bangin. Sa wakas, oras na para sa huling labanan, nasa pagitan ni Bam at Meliodas. Pareho silang pumasok sa arena, at mukhang excited talaga silang lumaban. Muli, naalala ni Bam na noong nasunog ang Magical Force, sumuko siya sa krimen dahil ayaw na niyang mabuhay pa. Gusto niyang magduse, kaya pinasubok niya sa mga sundalo ang lahat ng paraan ng pagpatay sa kanya, ngunit wala sa kanila ang gumana. Sa wakas, isang araw, dumating si Meliodas sa bilangguan at pinuntahan si Bam. Sinabihan niya si Bam na umalis sa kanyang selda, ngunit tumanggi si Bam. Naisip niyang isa pang ordinaryong bata si Meliodas at sinabihan siyang subukang paalisin siya sa selda. Sinundan ito ng away ng dalawa, kung saan si Meliodas ang nanalo, at pinaalis niya si Bam sa selda. Tuwang-tuwa at masaya si Bam na makahanap ng makakalaban niya, kaya pumayag siyang maging miyembro ng team ni Meliodas. Sinimulan ni Meliodas at Bam ang kanilang laban, kung saan nakuha ni Meliodas ang unang suntok, na halos itapon si Bam palabas ng arena, ngunit nakabawi siya, at nagsimula ang kanilang laban. Ang lahat ay tila nag-aalala tungkol sa dalawa dahil sila ay nakikipaglaban sa napakalaking kapangyarihan, at ang mga tao ay nagulat na alinman sa kanila ay hindi namatay. Pagkalipas ng ilang sandali, sinimulan ni Bam na gamitin ang kanyang kakayahan sa snatch para nakawin ang pisikal na kapangyarihan ni Meliodas para pasiglahin ang sarili niya, at ang suntok ni Meliodas ay nagsimulang humina at bumagal. Gayunpaman, sapat na malakas si Meliodas na kapag nagsalubong ang kanilang mga suntok, ang suntok ni Meliodas ay nabasag sa suntok ni Bam at tinamaan siya sa bituka. Muling bumangon si Bam at hinayaan si Meliodas na hampasin siya ng maraming beses hanggat gusto niya, at dahan-daang nawala ang lahat ng kapangyarihan ni Meliodas mula sa kanya, at bumagsak siya sa sahig, samantalang pakiramdam ni Bam ay puno ng lakas at hindi kapani-paniwalang kapangyarihan.
Naghahanda si Bam na tapusin si Meliodas sa isang panghuling suntok habang siya ay nasa lupa pa rin, at kahit na tumututol ang lahat, sinusuntok pa rin niya si Meliodas. Nang mawala ang alikabok, nagulat ang lahat nang makita si Meliodas na nakatayo sa arena, samantalang si Bam ay nawala. Biglang, nakita ng mga tao si Bam na daan-daang metro ang layo, na natigil sa cliffside. Nagulat ang mga tao kung paano ginawa iyon ni Meliodas, ngunit sinabi ni Dayan kay Kin na nakita niya na sa sandaling sinuntok siya ni Bam, hinawakan ni Meliodas ang braso nito at nabali ito, pagkatapos ay bumangon na may kakaibang marka sa kanyang ulo at sinuntok si Bam. Si Meliodas ay lumabas ng arena na parang walang nangyari at sinabi kay Dayan na siya ang susunod na lalaban, at ang kalaban niya ay si Hozir, isang Holy Knight. Pumasok siya sa loob ng arena, at nagsimula ang laban. Hinabol siya ni Hozir at sinubukang gamitin ang kanyang uppercut sa wind magic, ngunit nagawang iwasan ni Dayan ang bawat isa sa kanyang mga pag-atake. Iniisip ni Hozir na umiiwas siya dahil sa takot, ngunit hindi niya alam na ayaw lang nitong masira ang kanyang damit. Kinukurtan siya ni Hozir at sinuntok, ngunit madali niyang napigilan ang suntok nito. Tumalikod siya at gumamit ng tornado spell sa kanya, na tumama sa kanya at nasira ang kanyang damit. Anyway, muli niyang ginamit ang kanyang wind magic para ihagis si Dayan sa ere, ngunit ginamit ni Dayan ang kanyang conversion ability upang gawing metal ang kanyang katawan at bumagsak sa ibabaw ni Hozir, na nagpatambo sa kanya. Mabilis siyang humingi ng paumanhin sa kanya, sinabi na nakalimutan niyang magpigil at lumayo. Ang susunod na laban ay sa pagitan ng matandang lasing at Meliodas. Nagsimula ang laban, at nagtanong ang matandang lasing kung anak ba siya ng totoong Meliodas, na sinagot niya na siya lang ang tunay na Meliodas. Mukhang nagulat ang matandang lalaki dahil noong bata pa siya, ganoon din ang hitsura ni Meliodas. Ipinaalala niya kay Meliodas na siya ay mula sa kaharian ng Dainapal, na dating lugar kung saan nakatira si Meliodas, ngunit pagkatapos ay sinabi ng mga sabi-sabi na winasak ni Meliodas ang buong kaharian at tumakas. Ang matandang lalaki ay patuloy na nagagalit at ibinabato sa kanya ang isang grupo ng mga fireball. Hindi man lang nagtatanggol si Meliodas laban dito at hinahayaan siyang tamaan ng maraming beses hanggat gusto niya, habang inilalabas ng matandang lalaki ang lahat ng nakakulong niyang galit. Sa wakas, gumawa siya ng isang higanteng fireball at inihagis ito kay Meliodas na ginagamit lamang ang kanyang nullifying magic upang ipawalang bisa ang bowl ang apoy. Tinitingnan niya ang matandang lalaki at sinabi sa kanya na hindi niya gustong saktan ang sinuman, at palagi niyang sinisikap na protektahan ang kaharian at ang kanyang mga tao. Tumakbo ang matandang lalaki sa kanya at nagsimulang umiyak habang nakayakap sa kanya. Sinabi niya na hindi siya naniwala sa mga chismis ngunit nais niyang marinig ito mula sa kanya. Pagkatapos ay bumaling siya sa announcer at sinabing sumusuko na siya sa laban, na ginagawa ang final sa pagitan ni Dayan at Meliodas.